Naranasan nyo na ba na kayo ay natutulog nang biglang parang may nakadagaan sa inyong mga tiyan, hindi kayo makahinga, at parang may mga matang nakatingin sa inyo? Nako, baka bangungot na yan. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Laging sinasabi, huwag daw matutulog ng busog dahil baka bangungutin. Ang tanong, ano nga ba itong bangungot? Para sa mga bata-bata pa at hindi pa namumulat sa Philippine folklore, ang bangungot o ang batibat po sa Ilocano ay isang pangalan ng isang mythical creature na matabang dumadagan sa mga taong natutulog, lalo na kung ang taong ito ay nakatira malapit sa mga punong pinamumugaran ng bangungot o batibat. Ayon po sa mga kwento ng matatanda, kapag ang mga puno ay pinagpupuputol ninyo at ginawang poste sa kalapit na bahay, ang sinumang matutulog malapit sa posting iyon ay maaaring daganan ng bangungot hanggang sa hindi makahinga ang biktima. At para daw matanggal ang bangungot, kinakailangan daw kagatin ng isa pang tao ang hinlalaki ng biktima para makaalis sa state ng pagkabangungot ng tao. O di ba? Nakatakot? Parang magandang gabi ba yan? Anyway, meron ba itong explanasyon sa medical science? Ang sagot, isa po sa mga probable cause na sinasabing bangungot na po pwedeng kinamamatay ng mga tao ay ang tinatawag na acute hemorrhagic pancreatitis. Ang ating lapay o ating pancreas ay po pwedeng namamaga at ito actually ay life-threatening. Ang nangyayari po dito, pwede po itong magdulot ng tissue death at multi-organ failure. Ang nagdudulot naman po ng acute pancreatitis ay ang masyadong malakas na pag-inom ng alcohol at pati na rin po gallbladder stones. Kaya kadalasan ang mga binabangungot daw ay yung maraming nakakain at naiinom na alcohol tapos matutulog ng busog na busog, nagkakataon na ang lapay ay maaaring nagkakaroon ng pamamaga at habang natutulog ang tao, pwede itong magdulot ng atake ng acute pancreatitis. So ang tanong, pwede nga bang mahiga at matulog agad pagkatapos kumain? Ang aking payo po, huwag naman. Mas magandang mas ma-digest muna po natin ang ating mga kinakain bago tayo mahihiga at matutulog. Give or take around 4 to 6 hours bago po kayo mahiga at matulog para na-digest nyo na ang inyong kinain at hindi kayo makaramdam ng pananakit ng tiyan dulot ng indigestion o empacho. Balik naman po tayo ng onti sa acute hemorrhagic pancreatitis. Again, paalaala, iwasan ang pag-iinom ng alcohol. Walang mabuting madudulot yan sa buhay ninyo. Tanggalin nyo na rin po ang paninigarilyo. Walang mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Bantayan din pong maigi ang inyong mga kinakain. Iwasan ng sobrang taba, lalo na mga saturated fats tulad ng fried foods dahil maaari din po namang itong maglagay ng strain sa digestive system. Mas mainam na kumain ng mas high protein at high fiber foods na mayaman sa essential vitamins and minerals na kinakailangan ng ating mga katawan. Kung kayo po ay mayroon ding mga gallstones o alam naman pala ninyo na mayroon kayong gallstones, kinakailangan po i-treat natin yan. Mayroon din pong ilan na po pwede pang matunaw pa. Pero kung sinabihan na kayo ng inyong doktor na schedule na po natin ng inyong mga gallbladder operation, ipagawa na po ninyo yan kaysa sa magkukumahog pa tayo sa oras kung kailan kayo ay masakit ng inyong tiyan o di naman kaya baka mauwi pa nga sa pancreatitis yan. At panghuli na po nating tip, maging active sa inyong physical activities. Mas mainam yan para gumalaw ng maayos ang inyong mga katawan at maiwasan ang pag-build up ng fat sa ating mga vital organs, kasama na riyan ang ating pancreas. Bangungot bang dumadapo sa ating mga tahanan o pagkain na sosobrahan? Tandaan na walang masamang maniwala sa mga sinasabi ng matatanda. Iwasan ang anumang sobra-sobrang pagkain at alagaan din natin ang mga nakapaligid sa atin. At ayun, sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man, makikilike, makikishare at follow na rin po kayo dito sa ating page. See you ulit next episode. Ingat!